and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakaiyon ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Okay, isa pong mapagpalang umaga sa ating mga taga-subaybay, tagapakinig ng programang Tinig ng Pag-asa, no? Tayo po ay muling mapapakinggan sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa, no? Live po tayo mapapanood din sa FB live at mapapakinggan po sa radio. Yan. Good morning po, no? Sa inyo pong palagi ang pakikinig ng ating programang Tinig ng Pag-asa. Ayan. Akin muna pong pinasalamatan una ang Diyos sa pagbibigay ng panibagong buhay at lakas pang patuloy tayong makapaglingkod sa Kanya. Ayan. Good morning po, no? Sa ating pong mga tagapakinig ng programang ito, good morning po sa inyo. Ang Diyos magpala po sa atin ngayong umaga. At sa ating pong programa, tayo po ay makapulot ng mga aral na may kinalaman po sa ating Panginoon. Ang inyong pong lingkod na mga kasama, ganap na ikasampu hanggang ikalabing-isa ng umaga, si Brother Johnny Palabiano po, ang inyong pong mga kasama sa pag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Akin muna pong binabati ang ating pong laging kasama dito sa studio, sa loob. No? Lagi natin kaagapay sa ating control sa panguna po ni Sir Robert, no? At ng kanya pong kasama. Ayan. Sa ating pong mga nag-OJT. Ayan. Good morning sa inyo. Sa ating programa ngayon ay inayaan ko po kayo na pakinggan niyo po ako, no? Ang Diyos, mga kapatid, mga nakikinig sa ating radio. Ano man po ang inyong ginagawa, ay ako po inyong samahan. Ayan. Sa mga nanonood po sa FB, no? Good morning po sa inyo. At ganoon din po yung ating pong mga tagapakinig, taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. Ayan. Atin muna ang pasalamatan, ang una ang Diyos. Ganoon din po sa sponsor, sa panguna po ng Adventist World Radio. No? Ganoon din po ng Adventist Community Services. Ganoon din po ng Adventist Church. Ayan. Good morning sa ating mga kaguruan dyan sa Adventist Academy, no? Good morning po sa school ng Adventist Academy. Mula po sa elementary hanggang high school, senior high. Ayan. Good morning po sa ating mga kaguruan, no? Sa panguna ng ating pong masipag na mga teacher dyan. Sa panguna ni Sir Gedyon Pamerona. Good morning. At kay Sir Asnar, no? Good morning din po. At sa ating sa kantin kay Tilalang, no? Good morning po sa ating pong mga estudyante at kaguruan. Ayan. Sa ating pong mga tagapakinig, good morning din sa Bais family at Darisay family, no, diyan sa San Roque Dos. Ayan. Sa lahat po, no, na makikinig, no, akin po kayong inayahan sa pag-aral ng salita ng ating Panginoon. Akin muna ang babatiin ang aking pong may bahay kay Ira Alabarta. Ayan. At sa amin po nag-iisang anak kay Annie Jane. Ayan, mag-aral ka ng mabuti, no? Alam kong yung aking pong misis ay nandyan sa barangay Naibuan. Good morning sa iyong mga kasamahan dyan sa barangay ng Naibuan. No? Sa akin pong mga kapatid, sa akin pong magulang dyan sa Kalintaan, sa Palabiano family at Alabarta family. No? Ganon din po dyan sa proper ng Naibuan ay binabati ko po lahat po ng mga tagapakinig dyan. Kay Brother Maka, ayan, yung aking kapartner, hindi ko nakasama, dyan sa Lagnas, no? Sitio Lagnas, barangay Naibuan, no? Good morning sa iyo. At dyan po sa Naitan kay Nanay nakalimutan ko na kay Nanay yan sa Medjeder family. Nakalimutan ko na itong pangalan ni Nanay. Kay Ninang Opel Medjadero, good morning. At kay Obet, good morning dyan sa Naitan. Kay Noel Espanyola, good morning din po. Ganoon din po dito sa Santa Fe kay Tatay Jaime Balagso the Fourth. Ayan, good morning po sa Balagso family. Ayan.
Bago po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon ay bibigay ko po yung aking numbers. Kung meron po kayong nais na batiin o idalangin sa ating pagtatapos ng ating program ay akin po ibigay sa 0953135699 po. Ulitin ko po, 0953135699 po. Yan po yung aking number. Ayan, sa account ko po, Labarta Missionary po. Chat nyo lang po ako dyan. Ayan, kung meron po kayong nais na hilingin no, sa ating programa. Ayan. Bago sa ating pag-aral ay tayo muna ay makinig ng isang makalangit na awitin. Pagkatapos po tayo ay manalangin at tayo ay dadako na no, sa ating pong paksa na may kinalaman po sa pagkatakot sa Diyos. Yan po yung pag-aralan natin mamaya-maya. No. Pakinggan muna natin ang isang makalangit na awitin. Tayo po ay manalangin. Manaming banal, Diyos na may-ari naming buhay, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli nyo kaming nilagay sa lugar na ito upang mag-aral ng inyong mga salita. Dalangin po namin at pakiusap, inyo po kami pangunahan sa aming pong pag-aaral
upang amin manuhat maintindihan po ang mga bagay ninyo po ipagkakalob sa amin. At dalangin po namin sa amin pong mga tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito, ang mga nakikinig po at ganoon din po sa mga nanonood. Bigyan niyo po sila ng kaunawaan at katalinuhan ng bubuhat sa kalangitan upang maintindihan at manuhaan po namin. Ang gabay patnubayan ang banal na Espiritu ang siyang manatili sa aming kaisipan at sa aming puso, Panginoon. Upang sa pag-aral na ito, marwalhati po namin ang inyong pong dakilang pangalan Diyos sa langit, Panginoon. Samahan niyo po kami at ang inyong mga banal na anghel na patuloy naming inayahan, maging kasama po namin habang kami po ay nag-aaral po ng inyong pong banal na salita. Ito po ang aming hiling at pakiusap sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magpapatuloy na mga kapatid. No? Akin munang babatiin pala. No? Kalimutan ko yung buong Quezon. Good morning po sa ating po mga katutubo dyan. No? Sa Buwid at sa Hanunuo. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ayan. At binabati ko rin po no, yung ating pong mga pastor. No? Dito sa San Roque, no? Kay sa panguna po ng ating pastor na si Pastor Renan Tirada. Good morning sa inyo, Pastor. At dito po sa Samuan, sa panguna po ng ating pong district pastor, sa panguna ni Eduardo Bala. Good morning. Sa kanya pong assistant kay Pastor Kim Salvador. Ayan, good morning po sa inyo. Ang ating pong mga naglilingkod sa ating pong kapatiran at sa ating pong Panginoon. Ayan. So tayo po ay mag-aaral na mga kapatid sa umagang ito. Napakaganda po ng ating pong pag-aralan. Yung pagkatakot po sa Diyos, no? Napakalaga po na meron po tayong paggalang o pagkatakot sa Diyos, no? Yung pagkatakot po ay paggalang sa kanyang pong pangalan, no? Sa ating pong manlilikha o malalalang na ating pong Panginoon. Dito po, ang sabi dito sa unang tatlong mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14 ay ating pong magsisimula, no? Sa salitang matakot sa Diyos, no? Magbigay ng walhati sa Kanya. Ang utos na matakot sa Diyos ay hindi dapat magbigay ng kalituhan ng ideya na pagkakaroon na pagkasindak sa Diyos, no? Sa kabaliktaran, nalalaman natin ang Biblia na ang Diyos ay pag-ibig, no? Ating pong mabasa yan, no? Sa aklat po ng unang John, no? Kabanatang 4, talatang 8, no? Yan po yung Diyos po ay pag-ibig, no? Ating pong pag-aralan mamaya kung bakit po matakot tayo sa Diyos, no? Ano po bang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Ang utos na huwag matakot ay nakita, no, ng 50 beses sa Biblia. Atin pong mabasa at makita doon, no? Atin pong mabasa, no? Sabi po dito ay 50 beses natin makikita sa Bible, no? Sa Biblia. Ang sabi dito, kung ganon, ano yung ibig sabihin ng Biblia sa pagsasabing matakot sa Diyos? At anong uri ng takot ang imposibleng kasabay ng pag-ibig, no? Ating mabasa sa aklat ng Hebreo, no, kabanatang 12, talatang 28, ay nagbibigay sa atin ng palatandaan noong itinagubilin sa atin, no, na paglingkuran ang Diyos, na may paggalang at kabanalan na takot. Dito ay masusupungan natin na ang pagka-Diyos na takot ay inuugnay sa paggalang. Binibigyang kahulugan bilang pagpapakita ng dakilang paggalang na malalim na pipitagan, pagsamba at pagre-respeto. Paggalang sa Diyos ay ang positibong pagkatakot na sinasabi ng mga manunulat po ng Biblia. So maliwanag po mga kapatid, ang pagkatakot po natin sa Diyos, kailangan po meron po tayo yung pagsabi diyang paggalang, no? May paggalang po tayo sa ating pong Panginoon. Ayan po. Kasi po ang Panginoon nating Diyos ay banal, no? So sa ating mga tao, okay lang na magbanggit tayo ng tao, no, mga kapatid, sa walang kabuluhan, no? Pero sa Diyos, hindi po natin dapat babanggitin yung pangalan ng ating Panginoon Diyos sa wala pong kabuluhan. Nakatala po yan, no, sa aklat ng Exodus, kabanatang 20 at talatang 7. No, kung ating babasahin doon sa Bible, ang sabi doon, huwag mo babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos, no, sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa wala pong kabuluhan. So yan po nakalagay po sa Bible po, no, na huwag po nating babanggitin ang pangalan po ng ating Panginoong Diyos, no, sa wala pong katuturan o walang kabuluhan, no.
ang sabi doon ng Bible, ang sabi niya, ay magkakaroon po ng pagkakasala, mga kapatid. Pag pinabanggit po natin yung pangalan ng Panginoon sa wala pong kabuluhan. Ayan po, ayan, no? Kaya, isipin po natin, bago natin babanggitin yung pangalan ng ating Panginoon Diyos, ay dapat nating suriin yung ating pong bibigasin, no? Kung yan ba ay hindi natin, tawag dyan, yung pangalan ng ating Panginoon Diyos ay babanggitin ba natin sa walang kabuluhan, mga kapatid, no? Wala, ibig sabihin ng walang kabuluhan ay yung pananalita na talagang wala namang kwenta, no, mga kapatid. Ayan. So wag po nating ipapasok yung pangalan ng Panginoon Diyos doon, no, sa wala namang ka ano-ano na pagkausapan, no, mga kapatid. Ayan. Ang sabi dito, ang silumning o kagalakan samantalang tama inuugnay sa saluubin ng tunay na paggalang ay dapat makita din, no, sa kaligayahan ng paggalang ay ang pagkakaroon ng pagpipitagan, hindi lamang sa kalakasan at kapangyarihan ng Diyos, ngunit ganoon din sa kanyang pag-ibig at kahabagan. Nang makita ni Isaiah yung Diyos, sinabi niya ng magkagayon, sinabi ko sa aba ko, no, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking, no, maruming mga labi. Kahit po yung kanyang propeta, yung kanya pong tagapagsalita, ay nagsasabi rin po, no, na siya po ay maruming labi at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi sapagkat nakita ng aking mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nasa presensya ng Diyos, napukaw si Isaiah na magkaroon ng malalim, no, na pakumbabaan at mas malaking paghanga sa kapangyarihan ng Diyos. Higit pa kaysa noong una, ngunit isa rin itong kapahayagan na ang kahabagan ng Diyos sa pagpapatawad ng kasalanan na siyang pumupukaw kay Isaiah upang italaga ang kanyang buhay para sa isang sakripisyong paglilingkod sa kanya. No? Ang katangian ng Diyos ay perpekto, ang pagsama-sama ng katarungan at kahabagan at mga tunay na paggalang ay sumasaklaw sa malakas na pagpapahalaga sa dalawa. So, ating nabasa, no, mga kapatid, si Isaiah, pagkamat siya po ay tagapagsalita ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Sa kanya pong mga alagad ay talagang hindi maiwasan po yung pagkakasala, no, mga kapatid. Tayo mga tao, talagang likas na sa atin yung nagkakasala po, mga kapatid. Kasi po, meron na po talagang binhi, no? Mula pa doon sa ating kanununuan, no, kay Eva at kay Adan, naroon na po yung binhi ng pagkakasala, no? Kaya sa panahon natin hanggang ngayon ay nagkakaroon pa rin po ng pagkakasala. Kaya wala pong perpektong tao, no, mga kapatid. Ayan. So, maaari siguro yung pangalan ng tao meron, no, yung perfect, no. Pero sa Panginoon, tayo mga tao ay talagang nagkakasala, mga kapatid. Hindi po talaga maiiwasan, no, na tayo ay hindi magkasala. Po, ang ibig sabihin po niyan, no, si Isaiah tinanggap niya po, no, na siya po ay nagkasala. Ang sabi diyan, siya po ay nagsasalita, no, nanggagaling sa kanya pong panalita ay nagkakasala po, mga kapatid. Ayan. Sa atin naman po ay talagang ganun po, no, nagkakasala po talaga tayo. Pero dapat mayroong pagbabago sa ating pong pag-uugali, lalo tigit sa ating pananalita. Ayan po, lalo tigit sa ating Diyos, no, mga kapatid. Kasi ang ating pong pinag-aralan ay dapat mayroon po tayong paggalang sa ating Diyos, no, mga kapatid. Ganon din po, no, sa kapwa natin tao, no. Para tayo ay, sabi diyan, pag tayo ay nagagalangan sa isa't isa, no, talagang maganda yung ugnayan natin, no, sa ating kapwa tao. Talagang igagalang din po tayo kung tayo ay marunong gumalang. Adi, ganun din po, no, igagalang din po tayo ng ating kapwa tao. Ganon din po sa Diyos, no, mga kapatid, na kailangan natin igalang, no, yung pangalan ng ating Panginoon. Ayan. Ang sabi diyan, sa pamagitan ni Propeta Jeremiah, ipinahayag ng Diyos na noong kanyang patawarin at nililinisin ang Huda at ang Israel sa kanilang mga kasalanan, dapat silang matakot. No? Ang sabi diyan, ang paggalang ay pagkakaroon ng pagpipitagan, hindi lamang sa kakalakasan at kapangyarihan ng Diyos, ngunit ganun din ang kanyang pag-ibig at kahabagan, no? Atin pong iisipin na ang Diyos, no, ay talagang makapangyarihan sa lahat, no? Siya lahat ang nagkaloob sa atin ng pag-ibig, no? Ng pag-ibig, lalo't ang pag-ibig, yan, mga kapatid, no? Diyan po tayo pinag-iisa, pinagbubuklod doon sa pag-ibig, mga kapatid. Ayan.
At ang sabi diyan, magsipanginig dahil sa lahat ng buti, no? At dahil sa lahat ng kapayapaan na aking pinagsisikapan sa Kanya. Pansinin ang takot at paginginig, no? Ilalarawan dito ay para sa kabutihan at kasaganaan ng mula sa Diyos. Sapagkat tulad ng mga aawit na sumulat, kayo ay maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Ang biblical o takot at panginginig ay hindi naaalis ng ating kaligayahan. Ang mga ito'y hindi nagpapakita na mga mananampalataya ay nagniningas dahil sa takot sa paghatol, kundi sa lubhang, no? Yan po, napakaganda po yung ating pinag-aralan ngayong umaga. Sabi diyan, ang pasasalamat para sa mapagmahal at mapagpatawad. Hindi karapat-dapat kung ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kapahayagan para sa isang makaharing likas ng Diyos. At maramdaman natin tayo ay nasa presensya, isa na may naramdaman natin, no? Walang hanggang kabanalan at pag-ibig, ito'y isang solemning o walang hanggang, no? Karanasan at ganun din ito'y gagayak sa ating pagkakaroon ng malaking pag-asa at kagalakan. Gaya ng nasusulat, no? Iyo ang malaking pag-asa, ayan po, itinuro sa akin ng landas ng buhay na sa iyong harapan. Ang katapusan ng kagalakan sa iyong kanan ay may mga kasiyahan at magpakailanman. So yan po, no? Atin pong dapat isipin, no, isaalang-alang mga kapatid, na yung ating Diyos ay banal, no? Ay tayo po itinuturuan na tayo po ay igalang po natin yung kanya pong pangalan, mga kapatid. Ayan. Ang sabi dito sa una, no, paggalang sa pangalan ng Diyos. No, paano po ba natin igagalang yung pangalan ng ating Panginoon Diyos? No, mga kapatid. Ayan. Atin pong mabasa dito ang ikatatlong utos. Yan po yung ikatatlong utos, mga kapatid, doon sa aklat ng Exodus, no? Kung ating mapansin doon na sa ikatatlong utos, ang sabi doon, ikatatlo sa 10 utos, no, ng Diyos ay naroon na nagsasabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Dahil ang Diyos ay banal, dapat nating tratuhin ang kanyang pangalan ng may buong pagrerespeto. So, yan po ang hiningi ng ating Panginoon, no? Meron po tayong paggalang sa kanyang pangalan o pagrerespeto, no, mga kapatid. Huwag natin kagamitin yung pangalan ng Diyos o kay Jesus na walang kabuluhang pagsambit o expression o balabal na salita, no? O maging sa kanyang pangalan, gaya ng sabi ng mga aawit, banal, kagalang-galang ang kanyang pangalan. So, ang sabi po dyan, no, sa ating pong pinag-aaralan, na yung paggalang natin sa Panginoon ay una po ay nababasa natin doon yung pagrerespeto. Pagrerespeto. At ang pangalan po ng Diyos, ang sabi dyan ay kagalang-galang, no? Kagalang-galang po yung kanyang pangalan. So, sinasabi po ni David sa awit 111, no, verse 9. Kung ating babasahin doon, mga kapatid, na mismo, no, si David ang nagsabi na kagalang-galang yung kanyang pangalan, mga kapatid. Ayan. So, ibig sabihin, kagalang-galang sa atin ay sa atin ay kagalang-galang, no? Talagang yung pangalan niya ay talagang walang dungis, no, mga kapatid. Ayan. Walang kasalanan. Ayan, mga kapatid. Kagalang-galang siya, no, mga kapatid. Yung ating Panginoon. Sabi diyan, bagamat totoo na ang Diyos ay ating kaibigan, hindi siya gaya ng mga nagkakamali, mortal o mga taong kaibigan siya ng pinakamakapangyarihan manlalalang at nagahari sa buong sansinukob. Ang mga bagay na ito ay inyong ginawa, ay ako'y tumatahimik sa inyong iniisip na tunay na ako'y gayong gaya mo. Ngunit sasawayin kita at aking isisaayos sa harap ng iyong mga mata, no? Ngunit malinaw na ang kasulatan na napakaraming paraan siya ay hindi katulad natin, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa iyong mga lakad. So, napakaliwanag na sinasabi na yung pag-iisip ng Diyos, no, hindi natin pwedeng ikumpara yung ating isip, yung kaisipan natin bilang mga tao sa Diyos. Hindi po natin dapat isipin na ipantay natin
yung kaisipan ng Panginoon. Dahil ang kaisipan ng Panginoon hindi po natin maunawaan, no? Hindi po natin kayang abutin, no, mga kapatid, yung kanya pong kaisipan ng ating pong mahal na Panginoon. Tayong mga tao, yung kaisipan po natin, mayroon pong hangganan, no? Meron po 'yan. May limitado po yung ating pong mga kaisipan, no? Kahit sobrang talino na natin sa buong mundo, no, mga kapatid, hindi pa rin po natin mapapantayan ang kaisipan ng ating pong mahal na Panginoon. Sabi diyan, mga kapatid, sa Isaiah, no? Sa Isaiah 25 talatang 8 at hanggang 9, nagkaroon tayo ng isang malaking pagkakamali kung titignan natin ang kanyang pangalan sa isang kaswal o karaniwang paraan, dahil dito tinuturuan tayo ni Jesus na manalangin, no? Kahit ang Panginoon, tinuturuan tayo kung ano yung dapat natin ipanalangin sa Diyos, no? Ang sabi diyan, Ama namin na nasa langit ka, sambay nawa ang pangalan mo. Kung ating babasahin sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, talatang 9, no? Ay doon po, no, tinuruan, no, yung kanya pong mga tagasunod alagad sa panahon niya no, sa lupa, na kanya pong tinuturuan ang kung paano tayo manalangin, mga kapatid. Ayan. At meron po tayong paggalang, pagsambit sa pangalan ng ating pong mahal na Diyos. Ayan, sabi po rito, pagpatuloy po natin, dapat nating alalahanin na ang dahilan kung bakit banal ang pangalan ng Diyos ay sapagkat kinatawanan nito ang kanyang persona at karakter. Walang katangi-tanging pagpapagiging banal at nakalapat sa mga orihinal na mga titik ang pagiging banal, no? Sa Hebreo o Grego, kung saan nasulat sa Biblia na o sa paghahanap ng tumpak na pagbigkas ng kanyang pangalan sa mga wikang iyon. Ang pangalan ni Jesus ay banal, sapagkat ang Diyos na ay kinatawanan nito ay banal. Tayo ay dapat maging magalang at hindi bastos. Kapag nagsasalita ng paggalang na uukol sa Diyos, ngunit ang kasulatan ay hindi nagtuturo na dapat nating babanggitin ang pangalan ng Diyos at ni Jesus sa Hebreo lamang o pagsasali ng kanyang pangalan. Sa ibang wika o wika po, no, ay mali. Ito ay isang matinding pananaw na magbibigay ng kalituhan sa paggalang sa Diyos sa isang paggalang sa wika ng tao. So yan po ang sabi diyan, mga kapatid, no? Dapat ang paggalang natin sa pangalan ng Diyos ay dapat ay yung pagbigkas natin, no? Iisipin natin, unawain natin, no? Kung ito ba ay hindi ba nakasira, no, sa dangal ng ating Panginoon, no? O hindi ba natin nababastos yung pangalan niya? Dapat bago tayo babanggit ng ating pong salita ay itindin at unawain po natin, no? Kung maganda po, no, yung ating pong bibigasin, mga kapatid. Ayan, ang sabi diyan, kailangan ay hindi bastos, no? Yung ano natin sa kanya pong pangalan, no? Yung sa pagsasalita po natin, ayan. Tayo po ay tinuturuan ng ating pong Diyos, na mga kapatid, na tayo hindi dapat maging bastos. Kahit naman po sa ating kapwa-tao, pag tayo ay bastos, abay maganda ba, no? Maganda pa tignan o maganda ba pakinggan, no, mga kapatid? Kahit sa ating kapwa-tao siguro, mga kapatid, ay kung ang ating pananalita ay hindi po maganda, no? Hindi po kaaya-aya doon sa nakikinig o nakikinig po, mga kapatid, ng salita na hindi po maganda, ay hindi po talaga na tayo, ibig sabihin ay pangit po talagang pakinggan, no, mga kapatid, kung ay yung ating pong pagsasalita ay hindi po talaga maganda, mga kapatid. Ayan. So, yan po ang tinuturo sa atin, mga kapatid, no? Tayo ay matuto na sa pananalita ay maging magalang, no? Magalang po tayo, no, sa ating pong pananalita. Ayan po. Lalo tigit, no, sa ating pong Panginoon. Ayan. Ang sabi dito ay, dito na po tayo sa pangalawa, no? Kanina, paggalang sa pangalan ng Diyos. Pangalawa po, no, ating pong pag-aaralan, yung pagiging magalang sa panalangin, no? Meron din po, no, yung sa paggalang sa panalangin, meron po yan, mga kapatid, no? Sabi dito, kapag tayo nanalangin, ang ating postura o anyo at pag-uugali ay dapat makita, no, ng paggalang para sa Diyos. Kung kaya natin iluluhod sa mga personal nating mga panalangin, ay
posturang ito ay higit na gumagayak sa ating mga puso at isip na ideya ng pagpapasakop sa Diyos. Para sa ilan na pagluhod ay nagdudulot ng matinding sakit at kahirapan upang muling makatayo. Naunawaan ito ng Diyos at higit niyang sinasaalang-alang kung ang ating puso ay nagpapakumbaba sa harap niya nang hindi pinag-uusapan ang ating postura, no? At sabi diyan, sapagkat pinalalagahan tayo ng Biblia na manalangin na walang patid, no? Mabasa po natin yan sa unang Tesalonika, kabanatang 5, talatang 17, no? Tayo po ay manalangin walang patid. May mga okasyon o okasyon ding nangailanganin natin ang manalangin na nakatayo, nakaupo o naglalakad at pinapakinggan ng Diyos ang alinman sa ganitong mga panalangin, no? Ang pagpanalangin po natin na may paggalang, no? Yung ano natin dito na kailangan po ay nakaluhod po tayo, no, mga kapatid, no? At yung ating talagang kaisipan, no, yung ating puso, yung ating isip ay nakatuon sa Diyos, no, mga kapatid. Hindi yung tayo nalalangin, yung ating isip kung saan po lumilipad, no, mga kapatid. Kailangan po nakatuon talaga sa Diyos yung ating pong pananalangin, mga kapatid. At na sa isang silid, no, mga kapatid. Ang sabi dito, hindi lang sa isang kwarto, no, tayo pumasok manalangin, kundi ang sabi diyan, nabasa dito, mga kapatid, na kahit po tayo naglalakad, no, mga kapatid, no, at kung tayo man po ay nakatayo, nako po, naranasan niyo po ba, mga kapatid, yung manalangin na nakaupo, nanalangin na naglalakad, o nanalangin po tayo na nakatayo, no? Ayan po. At ang napakalaga po talaga yung mayroon po tayong paggalang pagdating sa panalangin po, mga kapatid. Ayan. So, atin pong itutuloy, no, mga kapatid. Yung atin pong pag-aral mamaya-maya, no, tayo muna po ay makikinig ng isang awitin, no. Pagkatapos tayo magbabalik po tayo mamaya-maya po, mga kapatid. Pakinggan po natin ang isa pang makalangit na awitin. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin.
maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasangbitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasangbitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan. Amen. Ayan po, no? Atin pong napakinggan ang isang makalangit na awitin na walang hanggang pasasalamat po. Yan. Atin pong pasalamatan ang Diyos na sa lahat ng meron po tayo, lalo tigit sa ating buhay. Ayan. Ay, akin mo nang babatiin, no? Shout out pala kay Ninang, nakalimutan ko kay Ninang DJ sa Palengke, dyan sa temporary ng Palengke, dyan sa Labangan, no? Kay Ninang Belma Rosales, yan. Good morning po, Ninang, yung amin pong Ninang sa kasal, ayan. At kay Ninang Lulu Pagia, ayan, dyan sa Pag-asa. Ano, good morning po. At dyan sa Barangay 5 kay sa amin pong Ninong kay Jacob Cagayan. No, good morning po sa inyo. At sa hindi ko po nabati, nakalimutan ko na yung iba po naming Ninang. Ayan, kay Ninang Opel, Medyadero, kay Nanay Opel, yan, Ninang din po namin. At ayan, good morning po sa inyo. Ayan. So tayo po ay magpapatuloy na, mga kapatid, no? Akin po liliwanagin, mga kapatid, ang pagluhod po na yung pagluhod po natin, kasi po kalimitan pag tayo ay nanalangin sa ating Panginoon, ay mas maganda po yung nakaluhod, no, mga kapatid. Ito po ay ating pong pinapahayag po natin na tayo ay makasalanan, no? Nagpapakumbaba po tayo sa Diyos, mga kapatid. Yun po yung ibig sabihin. Kaya tayo lumuluhod dahil tayo makasalanan, binababa po natin yung ating sarili, no? Tayo po ay naano natin na tayo ay makasalanan ng mga tao, mga kapatid, kasi ang Diyos ay banal, no? Yan, nagpapakumbaba po tayo sa kanya, ayan, mga kapatid. Kaya po tayo nakaluhod. So kanina po, nabanggit kanina na pwede tayong manalangin na nakatayo, nakaupo o naglalakad, no? Ang sabi diyan, pinapakinggan po ng Diyos, no? Alin man yung ganitong mga panalangin, no, mga kapatid, lalo tigit kung emergensihan, no, mga kapatid, no? Ay kailangan po nating manalangin. Habang tayo naglalakad, pwede naman po tayo manalangin na tayo ay ingatan ng ating pong Panginoon. Lalo ganoon din sa pag tayo nakaupo, no? Kung tayo man po ay pwede po tayong manalangin, no, mga kapatid. Sinasabi ng Biblia po, no, doon sa Tesalonica kabanatang 5 talatang 17 na tayo po ay manalangin ng walang patid, ay, mga kapatid. Yan po yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Ayan. Kahit mamaya-maya po manalangin tayo, wala pong problema doon, mga kapatid. Ayan. Mismo po ang Bible ang nagsasabi na manalangin po tayo ng walang patid. Ayan. Ang sabi po dito, gayunpaman, marami yung biblikal na halimbawa, no, na pagluhod, no, sa harap ng Diyos. Ating babasahin. Habang nanalangin, ang posturang ito ay nagpapakita na positibong sinyalis, no, yung paggalang, no, at pagpapayag. Sabi diyan, yung ating pong nabanggit na may
kapakumbabaan, no? Sa pagsamba o pagsiparito tayo'y magsisamba at magsiyukod tayo at magsiluhod sa harap ng ating pong Panginoon na may-ari po ng ating mga buhay. Ayan po. Ayan. Yan po yung sinabi ni David, no, sa awit na 95 verse 6, no? Doon po natin mabasa. Yung pangatlo po natin na pag-aralan ay paggalang para sa salita ng Diyos, no? Kailangan din po natin may paggalang sa salita ng ating Panginoon, no? Ang sabi dito si Apostol Pablo ay nagpayo sa atin na lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas, may takot at panginginig. Ayan po, no? Bagamat hindi tayo dapat matakot sa Diyos, dapat nating tanggapin ang kanyang salita na taimtim. Dapat tayong matakot at kinainatnan ng pagwalang bahala natin dito na ang mga Israel ay nayanig sa takot sa kalawalatian ng presensya ng Diyos sa bundok ng Sinai. Siguro sa kanila, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo. Huwag kayong magkasala, no? Sabi niya sa kanila, huwag kayong matakot, nais din ni Moses na ang kanyang takot sa isang malusog na paggalang sa mga utos ng Diyos ay maprotekta sa bansang Israel mula sa matinding resulta ng kasalanan. So mga kapatid, nung kahit sa panahon ng mga Israelita, pag nagsasalita po ang Panginoon, talagang ang mga tao noon, ang bayang Israel, talagang nanginginig, no, sa takot, no, mga kapatid. Halos mamatay po, no? Ganun po, pag ang Panginoon ay nagsalita na, ay talagang mamamatay po tayo kasi po tayo makasalanan po talaga, no? Hindi po tayo karapat dapat, no, sa tumingin, no, sa ating Panginoon, no? Kailangan po talagang nagpapakumbaba tayo, no? Meron po tayong paggalang, no, sa ating pong Diyos. Lalo tigit sa kanyang mga salita, no? Yung kanya pong mga salita, dapat po natin ingatan, igalang, no, yung kanya pong mga salita. Lalo tigit yung kanyang 10 utos na ibinigay sa bayang Israel, no? Wala na po yung mga Israel, no? Sa ating kapanahunan na po ngayon, no? Hindi naman po nawala yan, no? Yung kanya pong kautusan upang tayo ay hindi mapahamak, no? At sabi diyan, yung po yung magpoprotekta sa atin, no? Yun po yung magpoprotekta sa atin, yung kautusan na yan, mga kapatid, no? Kaya sinusunod po natin yan upang hindi tayo maligaw o magkasala, no, sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasi kung wala po yan, ay talagang magkakasala po tayo kung wala po yung 10 utos na yan, no, na ibinigay ng ating Diyos sa ating bilang mga tao o kanya pong mga tagasunod, no. Yan po talaga yan, yung 10 utos po na yan ay talagang salamin po natin yan kasi po tayo mga tao ay nagkakasala. Ayun. Siya po yung nagpapaalala sa atin na tayo ay nakagawa ng mali, no. Kaya igalang po natin, no, yung salita ng ating Diyos. Ibig sabihin, galang, isundin po natin, no, kung ano po talaga yung gusto ng Diyos, mga kapatid. Igalang po natin. Kung mahal natin ng Diyos, igalang po natin ang ating pong Panginoon. Sabi diyan, ang paggalang ng isang ugali o pagtitiwala sa Diyos at kawalang pagtitiwala sa sarili, nagpapakita ng kanyang sarili na sumusunod sa salita ng Diyos. Sapagkat lahat ng bagay na ito ay nilikha ng aking kamay at sa gayoy nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titignan ko sa makatuwid baga ang siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Mababasa po natin sa Isaiah chapter 66 verse 2. Ang panginig, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng panahon upang basahin ito ng regular at magkakaroon ng malalim na paghahangad ng karunungan at ng tagubilin. Ibinigay nito maging pisikal at panghawak ng Biblia o paghawak sa Biblia ay dapat bigyan ng ibayong pag-iingat. Ikumpara sa ibang aklat, hindi dapat natin ito inihagis o pinapatungan ng maiinom o anumang bagay sa panlabas na pagtrato dito. May mga paggalang na ginagayak natin ang ating mga kaisipan at kinakailangan sundin ng maingat ang mga salitang nasa loob nito. Ayan po, no? Yan po nating nabasa na yung sa paggalang po ng salita ng ating Diyos, yung Bible po, no? Hindi po yung ating Biblia, dapat po ay iniingatan po natin kasi po yung salita ng Diyos. Sabi diyan, wag natin patungan kung ano-ano man pong ibang mga gamit. Hindi po pwede po, no, na patungan natin. Igalang po natin yung salita ng ating Panginoon. Kung ano pong mga bagay, no, wag po nating papatungan yung ating Biblia, no.
ibig sabihin igalang po natin, no mga kapatid. Kasi po yan ay salita po ng ating Panginoon. Ayan, sabi diyan. Sundin po natin, no? At sundin po natin na maingat yung salita na nasa loob nito, sabi diyan, no? Ng salita ng ating Panginoon. Dapat nating sundin o wag baliwalain. Ayan mga kapatid. Ayan. So tuloy po natin yung pang-apat po, no? Yung paggalang sa bahay ng Diyos, no? Yung pang-apat po ito, no? Pang-apat po ito na paggalang, no, sa ating pong Diyos, no, mga kapatid. Ayan. Sabi diyan yung paggalang po sa bahay ng Diyos. Ayan po yung ibig sabihin yung bahay ng Diyos, yung ito yung mga templo, simbahan. Ayan, sa panahon natin ngayon simbahan. Ayan po, no. Isa pang bahagi kung saan ang paggalang sa Diyos ay dapat makita ay sa paraan kung papaano tayo makitungo sa loob ng bahay sambahan. Ayan. Sa isang Diyos na kakilakilabot sa kapulungan na mga banal at kinatakutan ng higit sa lahat ng nagasa palibot niya. Dapat nating alalahanin na bawat pagpasok natin sa santuaryo, tuwing Sabat tayo ay pumaroon upang sumamba sa presensya ng Diyos. Ang ipangilin ninyo ang aking mga Sabat at igalang ninyo ang aking santuaryo. Yan po yung kanya pong sambahan o bahay sambahan. Ako ang Panginoon. Sabi niya, nagsalita po siya sa Levitico 19:30. Sa pagkaalam natin, nito ay ang paghahatid sa atin ng kakaibang kahinatnan, no, na santuaryo. Kung kapag pumasok ang mga tao sa bahay na sambahan, ay mayroon silang tunay na paggalang sa Panginoon. Ilalagay ang kanilang isipan na sila ay nasa kanyang presensya. Pagkakaroon ng matamis na pagsasalita sa katahimikan, ang pagbulong-bulungan, pagtatawanan, pagkukwentuhan, at di naman kasalanang gawin sa isang ordinaryong lugar ay hindi dapat pinahintulot sa bahay kung saan sinasamba natin ang Diyos. Ng isipan ay dapat maging handa upang pakinggan ang salita ng ng ating pong Diyos, upang magkaroon ito ng bigat na magkaroon ng angkop na paggayak sa puso. So yan po mga kapatid, nabasa natin dito kanina yung paggalang po natin sa bahay ng ating Diyos, no? Sabi diyan, pag tayo sumasamba sa ating Panginoon, papasok tayo sa simbahan, ay kailangan po yung ating isip, yung ating puso, yung ating pong ugali, no? Ay dapat po ay natin sa Panginoon, no? Ipapakumbaba po natin sa Panginoon para tayo ay makapagsamba ng maayos, no? Kaya-aya po sa ating pong Panginoon. Sabi sa Roma, no? Kung ating mabasa sa Roma kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2 po, no? Talagang makikita po natin yung kaya-aya nating paggalang sa pagsamba natin sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi diyan, no? Pinapayuhan tayo na huwag gagawin yung di ba sa loob ng simbahan, meron talaga hindi maiwasan yung pagbubulong-bulungan, no? Talagang merong kwentuhan, merong pagtatawanan, no? Talagang nandyan pa po, no? Hindi po naalis. Payo ng Panginoon, mga kapatid, dapat ay hindi po atin po gagawin ito, yung mga ugaling ito, no? Hindi po sa loob ng simbahan, no? Kundi ito po ay doon dapat ihiwalay po natin ito, no, mga kapatid? Yung mga wala namang kakwita-kwinta po na usapan o yung pagbubulong-bulungan, pagtatawanan. Kung wala naman po itong kakwita-kwinta, ay dapat hindi po natin dinadala, no, sa ating pong simbahan, no? Kasi po ang simbahan po yan ay banal, no? Yan po yan ay bahay sambahan nga po yan. Yan po yung Diyos ay nariyan na upang tayo sumamba sa Kanya, no? Kaya meron pong panahon na dapat nating pagkukwentuhan yung mga bagay na yan. Meron pong oras, mayroong araw na dapat nating doon tayo magkukwento-kwentuhan, no, magtawanan, no, mga kapatid. Meron tayong panahon diyan, no, para diyan, mga kapatid. Pero igalang po natin, nasabi diyan, igalang po natin yung bahay po ng ating Diyos, no, na ating pong pagsamba sa Kanya, no. Pagpasok natin sa simbahan, dapat ay yung ating pong kaisipan, yung ating puso ay dapat nakasentro sa ating pong pagsamba sa ating pong manlilika, mga kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating pong Diyos. Ayan. Ang sabi dyan, mari nating panatilihin ang kapaligiran na may paggalang sa santuaryo sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng karaniwang pag-uusap, no?
pag-uusap, pagpatay ng cellphone sa oras ng pagsamba. Binibili na ng ating mga anak na huwag tumakbo, maglaro sa santuaryo at dapat makinig lagi sa nangunguna sa mga serbisyo ng pagsamba. Makinig ng mabuti at nagsasalita. Huwag matulog kahit saglit sapagkat ang pagtulog mo ay mawawaglit mo ang mga salitang kailangan mo. Ayan po. Payo po yan sa atin mga kapatid, no? Na patinitilihin po natin na tayo ay yung pagsamba natin sa Diyos ay dapat ay sabi diyan ay dapat lahat ng mga nakakaabala no sa ating pagsamba dapat kung pwede wag na tayo magdala yung nakakaabala sa ating pagsamba sa ating Diyos. Yung sabi diyan ay cellphone, no? Yung cellphone, mga kapatid, no? Dapat ay kung yan po ay nakakahadlang sa ating pagsamba, wag na po na natin dalhin. Pero kung yan po ay nakakatulong, ay pwede naman po, no, mga kapatid. Pero kailangan sa oras ng pagsamba sa ating Diyos, dapat nakapatay po yan, no, mga kapatid, yan. Kasi po yan ay pag mayroong tumawag diyan, makakahadlang na po yun sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, no. Kailangan po ipatay, no, yung cellphone, i-off natin pag tayo po ay sumasamba, no, mga kapatid. Ayan. Sabi diyan, wag po tayong yung paggalang natin sa Diyos, wag po tayong matulog, no, mga kapatid. Pag tayo naglilingkod sa Diyos, wag tayong matulog sa loob ng simbahan, no, mga kapatid. Kasi yung mga salita, no, na mula sa ating Panginoon ay hindi po natin makukuha kasi po ay natutulog tayo, mga kapatid, doon sa loob ng simbahan, mga kapatid. Kaya iwasan po natin yon upang yung salita ng ating Panginoon ay talagang tumimo, no, sa ating puso, no, sa ating puso at sa ating isip. Na yan po yung magpapalakas sa ating spiritual na pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ayan. So, hindi na po natin matatapos to. Atin pong tatapusin sa sunod na Martes kasi pong oras natin ay nagmabibilis, no? Bumibilis, mga kapatid. Yan. Nagmamadali po yung ating oras kaya hindi na po natin matatapos ito, no? Yun lang po yung ating na pag-aralan, yung 4, mga kapatid. No, isa-isahin po natin yung pinag-aralan natin kanina, no, mga kapatid. Yung una po ay paggalang sa pangalan ng Diyos. Pangalawa po ay magiging magalang sa pananalangin, no? Yan po yung pangalawa. Yung pangatlo po ay paggalang para sa salita ng Diyos, no, mga kapatid. Yun po yung pangatlo. Yung pang-apat po ay paggalang sa bahay ng Diyos, no? So yan po, no? Nawa ay nakuha po natin yung punto, no, mga kapatid. At ito yung palala sa atin ng Diyos. Kung ito ay palala sa atin ng Panginoon, dapat nating gawin, no, mga kapatid. Isa kabuhay, no. I-apply po natin sa ating buhay, gamitin po natin ito, no. Kung meron po tayong napakinggan ng mga ito, no, na sa yung ginagawa po natin na hindi naman kaya sa Diyos, pwede po natin baguhin yung ating sarili, no. Para po mawalhati po natin ang Diyos. Maingatan po natin yung pangalan ng ating Diyos at meron po tayong pagkatakot sa ating Diyos. Yun po yung ibig sabihin na pagkatakot sa Diyos ay yun po yung paggalang natin sa Kanya pong pangalan, sa Kanyang salita, sa Kanyang bahay, sa Kanya pong pag tayo'y nalalangin ay kailangan po ng may paggalang po sa ating Diyos. Kasi po ang ating Diyos ay banal. Ayan. So ako po ay pasamantala na pong magpapaalam sa impapawid, no? At inyo po ako samahan susunod na Martes sa ganitong oras at timpilan po, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa Kanya pong mga binigay na mga salita. Nawa ay lumago tayo, no, sa mga salita na ating pong napakinggan. Kung ating pong narinig, apply po natin sa ating buhay. At ito yung maging daan, no, para sumaya yung ating pong Panginoon, mga kapatid. Ayan. Salamat po sa mga nanood sa FB, no. Ang Diyos magpala sa inyo. Ganon din po ang mga nakinig sa radyo. Maraming pong salamat sa inyo. Huwag po kayo magsawa na pakinggan ang programang Tinig ng Pag-asa. Ayan. Araw-araw po sa himpilang ito, no, mga kapatid, sa radyo 101.7 radyo natin San Jose. Ayan. At salamat din po, no, sa mga nakinig sa ating programa. Ayan. Salamat din sa ating pong pangunan ng ating pong station manager sa pangunan ni Ma'am Candy Ririt. Ayan. Kay Ma'am Brenda Dais. Yan. Maraming pong salamat. At sa ating pong laging kaagapay, kasama sa ating pong technical, no? Maraming pong salamat kay Sir Robert at sa kanya pong mga kasamahan, no, sa stasyon ng radyo natin. Ayan.
Bago sa ating pagtatapos ay tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay masaya, nagagalak na inyo po kaming tinuruan sa mga oras na ito na kailangan po naming may paggalang sa inyo pong salita. Salamat po Panginoon na tinuruan niyo po kami. Mula ngayon, amin pong napakinggan, amin pong itong isakabuhayan at amin pong gamitin ito Panginoon upang mawalhati po namin ang inyo pong dakilang pangalan Panginoon. Bagamat kami makasalanang mga tao, kailangan po namin na isuko ang amin pong mga pagkukulang, pagkakasala namin nagagawa sa inyo. Salamat po sa inyong mga salita, maging inspirasyon nawa namin ito. Ganon din aming mga tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito. Nawa ay kami sama-samang lumalago sa inyo pong banal na pangalan at pagkakilala sa inyo, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, ang istasyong ito, patuloy na punan ang kailang pong mga pangailangan at iingatan ang lugar na ito. Samantalang gagamitin sa inyong papawid ng inyong pong mga salita upang marami pa mga tao ang makapakinig ng inyong pong mga salita upang magkaroon man sila ng kaligtasan, Panginoon. At ganoon din po sa aming pasamantalang paghiwalay, nawa ay ang inyong pong mayamang pag-iingat ay igawat sa bawat isa sa amin, ang inyong mga banalangin na patuloy naming kasama sa buong maghapong ito. Ano man aming gagawin, nawa ay ikalawalhati po na inyong dakilang pangalan. Ang basbas ng Banal na Espiritu ang sumamin sa amin pong napakinggan. Nawa at basbasan ng Banal na Espiritu sa aming mga puso, mga salitang ito, upang hindi makuha ng kaaway, bagkus tumimo ito at ito yung magpapalakas sa amin at magamit namin sa pang-araw-araw po naming buhay. Maraming pong salamat. Pagpalain Panginoon ng buong Occidental, ganoon din ang buong mundo. Ito lang po ang aming hiling at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa mga nakinig. Ang inyong lingkod na nakasama sa loob ng isang oras, si Brother Johnny Palapiano Alabarta. God bless po sa ating lahat. Siya'y darating, Jesus muli.